Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan at ganun din ang inyong mga mahal sa buhay. Alright, maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity na mapasalamatan po ang ating mga subscribers, mga sharers po natin, mga viewers po natin, mga likers po natin, at mga supporters po natin, no? Sa pagtangkilik at patuloy po ninyong support, no, sa ating channel all those years, no? Kasi po kung hindi po sa inyong constant support, ay palagay ko po, ay hindi po natin ito, we will not reach this far, no? At mapalawig pa natin ang ating advokasya upang sa ganun ay ma-share po natin ang legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kababayan. Maaaring sila ay iyong kaibigan, kamag-anak, neighbors, o kakilala ninyo, or mga OFWs man sila o kayo, no, na kahit paano ay hindi natin mapagkaila na meron din tayong root sa Pilipinas at ang ating mga mahal sa buhay, no, kaibigan, kakilala, ay sila din ay apektado sila, no, sa mga dynamics po ng batas sa buhay po ng bawat isa po sa atin regardless of our economic status, no? 'Pag umiiral po yung batas na yan at, base din po sa ating mga pangyari sa buhay po natin, ay talaga pong sa bawat kilos po nga natin, ika nga from the time na tayo'y, pinaglihi, ay nandiyan na po yung batas, oo. Hanggang sa tayo'y, nagkaroon ng sariling pamilya, nagkaroon ng issue sa property, ating employer, employees, lahat po ng samut-saring mga issue sa ating lipunan, abay batas po yan. Sabi nga nila habang tayo'y nakatira, no, sa isang sibilisadong, community o society, ay talaga pong mayroon pong batas po diyan. Kaya lamang na nga 'pag may alam sa batas, okay? Kaya nandito po tayo ngayon. And of course, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, because ayon po sa datos po ng YouTube, ay more than, 60% po ng ating viewers ay hindi po subscribers, no? So, kung isa po kayo roon at if you find our videos interesting and informative, no, hindi naman po siguro kalabisan na ako po hirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, para wala kayong mami-miss, no, yung notification bell para may update po tayo, you'll be duly notified. Okay? Maraming salamat. Alright, back na tayo sa ating discussion. Ang ating pong, tatalakayin ngayon ay sulat po sa'tin na si sender, 7504. Alright, sabi niya, ang estate tax po ba, lahat ng ari-arian ng namatay ay dapat bayad sa BIR? Paano po maibenta ng mga heirs? Alright, okay. So, sa hindi pa po ah, sa mga nakaka-relate, 'no, sa katanungan sa'tin, yung ano ba yung estate tax? Okay, itong estate tax po, ito po yung, tax imposed by the law, no, on the privilege of transferring the ownership of a deceased person, okay, sa kanyang mga tagapagmana, sa kanyang mga heirs, no. So kaya estate tax, okay? Ang ari-arian po, lahat po ng ari-arian ng na mayapa na, okay, ay maituturing 'tong kanyang estate, 'no, estate niya. Kaya kaya 'pag ito ilipat, no, sa iba, sa mga sa kanyang mga tagapagmana by operation of law, kung tawagin natin. There could be two ways of doing it, by operation of law o tinatawag nating intestate succession, or the other one is yung testamentary succession, na kung saan ay nag-iwan po ng last will and testament yung pumanaw na o yung testator, no? Kung saan ay hinahabilin po niya kung paano i-dispose yung kanyang mga naiwang ari-arian. So, whether ang paglipat ng property, no, sa mga tagapagmana is by operation of law or intestate succession, walang naiwang last will and testament, o nag-iwan ng tinatawag nating last will and testament, yung pumanaw na o yung testator,
abay lahat po yan ay subject po yan sa estate tax na babayaran po. Okay. So ang tanong po sa atin ngayon ay lahat ba ng ari-arian ng pumanaw na ay dapat bayaran? Yes po, lahat ay puwede bang installment. Alam po ninyo, marami pong gumagawa po niyan, ha, ay hindi po yan appropriate because, paano kasi kung magkano ba ang babayaran ng estate tax? Eh, 'di ba, kino-compute po yan kung ano yung gross estate nung namayapa na. So, hindi po puwede na yung iba ay hindi ide-declare yung iba para daw hindi malaki ang babayaran. Eh, gano'n din po ang magiging suma total niyan dahil tandaan po natin 'pag hindi po niyo mabayaran 'yan sa tinakdang panahon, 'no, katulad ngayon under the Tren Law, 'no, na binago po ang ating tax code. Aba'y we have 1 year from the time of death para po mabayaran, magkaroon ng settlement of estate at mabayaran po ang mga kaagibat na estate tax. 'Pag hindi po ito nabayaran, ay meron na pong automatic po yan surcharge na 25% or more, okay? And then plus 20% penalty interest charges. Compounded po yan annually. So malaki po, 'no? So hindi po natin, magiging kadahilanan na, "O sige, 'wag mo nating bayaran yung lahat, installment muna natin dito," 'no, para makatipid tayo. But actually wala po kayong matitipid because ipapasok din po sa batas na mag-i-impose po ng additional surcharges or penalty charges at saka compounded interest at 20% per annum sa mga tax due na dapat ninyong bayaran. So, wala pong lusot, okay. So, ganito 'yon, ang tawag ang tanong niya sa atin, paano po ba maibenta ng mga heirs? Ibig sabihin, okay, ah, puwede namang ibenta ng mga heirs, 'no, kahit hindi pa nabayad yung mga estate tax, puwede naman, they will have ang problema lang, hindi po ito mailipat doon sa kanilang pinagbentahan. Kasi kailangan, bago ito mailipat, bayad muna yung mga estate taxes, documentary income tax, 'no, at iba pang mga formalities dapat, magawa. Katulad halimbawa, kailangan magkaroon muna ng, tinatawag nating, publication, 'no, nagkaroon na ng settlement of estate ang namayapa na publication sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks, okay. And then, of course, kakibat nito ay payment ng mga estate tax, okay. So, yun po mga formalities para mabigyan kayo ng ICAR, ng BIR. Anong ang ibig sabihin ng ICAR? Ito ay Electronic Certificate Authorizing Registration na kakailanganin ninyo ipresenta sa Register of Deeds at saka sa Assessor's Office upang sa gano'n ay ma-cancel yung lumang tax declaration certificate or at saka yung titulo ng lupa at mailipat ito doon sa mga heirs, okay. At kung ibinenta ng heirs yung kanilang mana, ay mailipat ito sa buyer, okay. So, kung ang tanong kasi puwede bang paano daw para po maibenta ng mga heirs? So, tulad ng sinasabi natin, puwedeng ibenta po ng mga heirs yung kanilang shares o interest nila do'n sa lupa o sa naiwang property kahit hindi pa bayad yung estate tax. Kaya lang, merong kaya lang. Ang sinong magsa-suffer nito ay siyempre yung bumili dahil hindi mapalipat do'n sa kanila 'pag hindi ito bayad, 'no, at hindi muna magkaroon ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate or doon sa naiwang ari-arian, 'no, ng mga heirs. Kailangan yung mga heirs magkaroon muna ng settlement of estate. Dalawang klase sa pag-settlement of estate, ha. It could be extrajudicial, ibig sabihin hindi na kailangan pang pumunta sa korte. At yung isa naman ay judicial settlement of estate. Ibig sabihin ay pupunta kayo sa husgado, okay. Ngayon, kailan ba dapat maging judicial settlement of estate na pupunta sa husgado? Una, siyempre 'pag hindi nagkakasundo yung mga tagapagmana, ay no choice sila kundi pumunta lang sa husgado. Or yung yung namayapa na ay nag-iwan po ng last will and testament, ay hindi na po pupuwede itong pupunta doon sa extrajudicial settlement. Ang automatic po 'yan ay pupunta po 'yun sa husgado. Kailangan i-probate yung last will and testament. Or kung may mga heirs na naiwan na mga minor de edad,
kailangan din yan ay judicial settlement of estate. Pupunta po yan sa korte kasi may minor po, may dan. Or meron pong pagkakautang yung namayapa na. Okay? May claimants. Okay? Doon din yan papunta sa judicial settlement of estate. Ngayon, kailan lang ang hindi mag-settle ang mga heirs na hindi na kailangan sa korte? Ang tawag po nito ay extrajudicial settlement of estate. Ibig sabihin niyan, yung mga heirs ay nagkakasundo sila na sila na lang ang magparte-parte ng sang-ayon sa batas, yung kanilang mga bana, okay? Wala namang minor de edad at hindi rin nag-iwan ng last will and testament yung namayapa na at wala namang minor de edad pa na mga heirs, okay? Wala ding naghahabol na pagkautang. Well, in this case, then sila yung mismo mag-execute sila ng extrajudicial settlement of estate na sila mismo ang magpipirmahan doon at nagkakasundo sila sa pagparti-parti ng kanilang mana in accordance with law. Okay? Yun. Yun ang mangyari diyan. So, may karapatan ba ang heirs na magbenta kahit wala pang bayad? Yes po. Bakit? Tandaan po natin, ang ownership ng pagmamay-ari ng isang tao ay automatic po yan na transfer doon sa kanyang tagapagmana kailan at the time of death. Automatic yan kaagad, yung rights niya. Kaya pag namayapang isang tao, automatic yan na ang kanyang property ay mapupunta doon sa kanyang heirs. Okay? Yung rights po nito. Kaya lang, bilang may-ari na ngayon, kaya tawag niya ngayon ang heirs, no? Kahit hindi pa sila nagkaroon ng settlement of estate, ang tawag diyan sa kanila ay co-heirs sila at co-owners na sila. Yes, kasi ang kanilang karapatan ay automatic yan nilipat ng batas from the time of death ng isang tao. So, dahil sila yung may-ari, kasi co-owner na sila kahit hindi pa nabayaran yung estate tax, okay? Pwede nilang ibenta o i-assign yung kanilang shares doon sa mga naiwan. Kaya lang, hanggang doon lang sila, ibenta nila yung kanilang shares. Pero hindi po maaaring maka-escape, no? At hindi ito maaaring marehistro at mailipat doon sa nakabili kung wala munang tinatawag nating settlement of estate at pagbayad po ng mga kaakibat na estate tax, documentary stamp tax at yung tinatawag nating siyempre, yung pag-comply ng publication requirements natin na pag-usapan na earlier for 3 consecutive weeks na kung saan yung mga heirs ay nagkasundo na magparti-parti sila sa kanilang mga namana. Okay? So hanggang dito lang muna tayo. I hope nabigyan po natin ng kasagutan ang tanong po sa atin near Zender. Okay? Maraming salamat. All right? So sa kapapasok pa lang po, meron po tayong replay, no? If you find our reviews informative at hindi po kayo napag-subscribe, ay hirit lang po ang inyong lingkod. Paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga update po tayo, you'll be duly notified. Hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye.